Napakatagal na itong pulboronic issue. Nako, pati ako naghihintay. Abang na ako dito, kaya lang hanggang ngayon hindi pa lumalabas. Ano sa palagay nyo? Mayroon kaya talaga ito o kwentong barbero lang? Ang lumabas yung pulboronic na yan, kada Pilipino maghuhusga kung naniniwala sila at hindi, at kung karamihan ay naniniwala. Sa tingin ko, wala namang Pilipino na papayag na patuloy manungkulan ang isang tao na nagpupulburon sa pinakamataas na pwesto ng ating gobyerno na po pwedeng maging mitsa sa buhay ng napakaraming Pilipino, lalong-lalo na kung mali ang desisyon na makikipaggera o hindi. Pero ang aking panawagan, kung totoo naman yan, forgiving naman ang mga Pilipino. Bakit tayo? Bago ba lumabas kung totoo? At ito pa, hindi pinatawad. Hindi pinatawad nitong taong to yung pagngingilay-ngilay at pag-aayuno para sa mahal na araw. At hindi pa rin natatapos ang kanyang paninira. Ay nako, grabe. Ito, gaya nito, may papakita akong video kung saan tumbok na tumbok kung sino yung pinapatamaan. Parang po talaga nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan. O ang pagtataksil ni Judas sa ating Panginoon sa pagtataksil ng isang Judas sa ating lipunang Pilipinas ngayon. Napakalungkot po na parang yung naging buhay na ating Panginoon ay dinadaanan ng bansang Pilipinas. Meron po talaga nagtaksil na isang disipulo. Well, sa ating lagay po bilang bansa, ang nagtaksil ay isang binigyan ng mandato ng taong bayan na napakalaking mandato, bagamat sinasabi ng ilan dyan, meron daw budget na nangyari. Pero ako naman po, dahil nangampanya rin ako, naniniwala ako na nabigyan itong taong ito ng tiwala ng taong bayan, gaya ng tiwala ng binigay na ating Panginoon kay Judas. Pero maaga pa sa ating kasaysayan, sa ilalim nitong Judas na ito, naibenta rin niya ang ating bansang Pilipinas kapalit ng pilak ng ginto, kapalit ng mga tagong yaman na matagal nang nais na mabawi pero hindi nagagawa. At dahil nga kapalit ng mga pilak ng ginto, naibenta at tinaksil ang ating sambayan ng Pilipino. At ngayon, nakaharap tayo sa banta ng pagkapako sa krus. Dahil tayo po ngayon ay nasa alanganin na. Dahil anytime po, ay po pwede na makaladkad tayo sa gera na wala naman pong kinalaman ng bansa. Hindi ba ho parang nagkaroon ng paghambing sa nangyari sa ating Panginoon ang nangyari sa sambayan ng Pilipino ngayon? Kapalit ng pilak ng ginto, ngayon ang Pilipinas nandyan na po sa gilid ng digmaan. Ayan, napakaliwanag naman kung sinong pinapatamaan niya dyan, di ba? Sige nga, hulaan nyo na nga. Kayo na humula. Paki-comment down below yung inyong mga hula kung sinong pinapatamaan ni Harry Roque.